Tayo po ay nasa part 3 na mga kapatid ng Psalms 33. Ang Psalms 33 po mga kapatid ay dedicated po sa command ng Panginoon sa atin ng mga hinirang niya na papurihan siya, parangalan siya sa kanyang kadakilaan. Ang kagandahan po kasi ng Psalms chapter 33, naka-specify dito yung mga areas kung saan natin pupurihin ng Panginoon. Ibig sabihin, ang pagsamba sa Panginoon ay hindi yung parang binobola mo lang si God kung ano yung mga sinasabi mo, kung hindi talagang may mga specific siya na sinabi, no? Yung pinag-aralan natin na isa sa mga major reason ay yung kanyang salita, no? Yung kanyang katotohanan, yung kanyang katuwiran, yung kanyang hustisya, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang faithfulness. At ngayon naman sa araw na to, ang ating pagtutuunan ay yung verse 6. At ito po yung nakasaad, ano? Okay, basahin ko po yung verse 1. Rejoice in the Lord, O you righteous, for praise is becoming to the upright. Praise the Lord with the harp, make melody to him with an instrument of 10 strings, sing to him a new song, play skillfully with a shout of joy. For the word of the Lord is right, and all his work is done in truth. He loves righteousness and justice, and the earth is full of the loving kindness of the Lord. So yan po yung tinalakay natin last week. And this day, ito po yung ating tatalakay, yung verse 6. Sabi po rito, by the word of the Lord, the heavens were made, and by the breath of his mouth, all their host. He gathers the water of the sea together as a heap. He lays up the deeps in storehouses. Okay, so marami pa ho tayo na magbababad po tayo sa Psalms 33. Hindi po tayo magmamadali kasi ang gaganda po ito, no? Ang dami pong mga gleanings sa may chapter na ito na kung saan magko-concentrate tayo ayon sa sinasabi ng Panginoon dito po sa may Psalms 33, kung saan ano-anong mga areas natin para rangalan ng Panginoon. So sa araw na to, nakadedicate tayo na purihin natin ang Panginoon sa kanyang greatness, sa kanyang pagkakalikha ng lahat ng bagay. Minsan kasi mga kapatid, tayo ay nagiging very familiar, no? Kasi nga, araw-araw naman tayong gumigising, araw-araw tayo natutulog, parang the same lang nakikita natin yung pag-inog ng daigdig, pero hindi na natin nakikita yung beauty. Minsan tayo, occupied tayo ng mga problema, yung mga pinagdadaanan natin sa may buhay, occupied tayo ng mga struggles natin sa may buhay, at nakakalimutan natin yung mahahalagang bagay na yung papurihan mo ang Diyos sa kanyang kahanga-hangang ginawa. Gaya po ng sinabi ng verse 6, by the word of the Lord, the heavens were made. Wow, amazing. Hindi ganyan ang sinasabi ng mga unbelievers. Ang sinasabi ng mga unbelievers, ang daigdig daw ay galing lamang sa isang big bang, and then by billions of years, chemical reaction, and then chance, biglang nabuo yung mga earth, biglang nagkaroon ng life form. So, iyon po ay absurdity, no? Na iyon po ay blind faith, no, na pinapaniwalaan ng maraming tao, even yung mga matatalinong tao. Pero kung ikaw ay titingin ka sa may Biblia, napakaganda ng statement, at yung tatandaan po ninyo, ang Bible ay testimony of God of what is reality. Isinulat diyan sa may Bible kung ano yung reality. Kasi tayo mga kapatid, aminin natin, tayo ay earthly. Ang buong orientation natin sa may buhay ay makamundo lang. Limited lang yung kayang matarok ng ating isipan doon sa mga bagay na nakita natin sa mundong ito, doon sa mga bagay na narinig lang natin sa mundong ito, doon sa mga bagay na na-experience natin sa mundong ito. Hanggang doon lang ang ating kayang maunawaan. Nakabase lamang tayo sa mga nakikita, naririnig, nararamdaman. So, pero mga kapatid, na tatandaan po natin, no, huwag nating kakalimutan yung supernatural. Ang tao kasi, tatandaan ninyo, ang mga
mostly sa mga unbelievers, they are naturalist. Ang ibig sabihin ng naturalist, they depend, yung truth sa kanila ay relative in a sense na ano lang nakabase lang kung ano yung natural. Kaya nga naturalist sila. Doon lang kung ano, ito lang yung natural Wala naman ako nakikitang supernatural. But when we speak of God, when we speak of His Word, we are talking about supernaturals. Kasi ang pagkakalikha sa Diyos ay supernatural. Huwag niyo po yang aalisin mga kapatid. Kaya nga tayo ay biniyayaan ng pananampalataya. Kasi sa pamamagitan ng pananampalataya, nauunawaan mo na ang daigdig ay ginawa ng Diyos out of nothing. Isipin niyo yon, gagawa ka ng isang napakadakilang daigdig ng universe out of nothing. Wow! That is very impossible sa mind ng isang naturalist. Sa isang humanistic mind, that is very impossible. Pero sa atin mga kapatid, na tayo pinagkalooban ng Diyos ng pananampalataya, na maunawaan mo at maintindihan mo sa iyong puso na merong gumawa sa lahat ng bagay, na merong designer ng lahat ng bagay kung bakit ganito kaganda ang daigdig. Okay? It is a supernatural act of God. Sabi po rito, by the word of the Lord, the heavens were made. Wow! Amazing! Sa isang salita lang ng Diyos, nag-exist ang lahat. Tignan ninyo yung absurdity ng mga tao na walang Diyos. The way they explain things, ang universe ay nanggaling lang sa Big Bang, sa isang unknown na energy na nag-expand through billions of years. And then, kaya nga, kung paniniwalaan mo yung kailang teorya, wala naman sanang masama sa Big Bang Ang nagka-problema lang sa Big Bang kasi inalis nila si God. Si God yun yung sinasabi lang energy na pinagmulan ng lahat ng bagay. Inalis lang nila si God. So ang ginawa lang kasi nilang kwento na basta nagkaroon ng condensed energy at ito ay mainit na mainit at ito ay sumambulat ito yung kanyang chemical reaction. So wala si God behind sa mga kwento na yon. Pero ang Bible ay testimony ng Diyos na ang daigdig ay ginawa, hindi po to aksidente. Ito po ay especially designed, created by the Almighty God. Okay? Kaya nga dito, ninanarate dito ng Panginoon. At tayo na mga Kristiyano, ay inuutusan niya na sambahin natin ang Diyos, particularly sa kanyang kahangahangang gawa. So tayo as Christians, we believe that by the word of the Lord, the heavens were made. Nakita natin yan sa Genesis chapter 1. And by the breath of His mouth, all their hosts. Actually, yung word na yan ay si Jesus Christ yan. At ang breath na yan, it is the Holy Spirit. Kitang-kita nyo na yung Trinity God right from the very beginning. Okay? Sa Genesis 1, pinapatunayan yung pagkakalikha. Sabi rito, in the beginning, God, yan po yung importante sa Genesis. God created the heavens and the earth. The very first verse of the very first Bible ay nag-testify na ang daigdig na ito ay hindi lamang sumulpot ng ganun lang na parang kabuti, but it was created, designed by God. Okay? The earth, ipinaliwanag rito, in verse 2, the earth was formless and void. Okay? Imagine niyo, formless, void, and darkness. Try to imagine, na ibig sabihin, walang life form. Walang masasabi mo na ngayon, na-appreciate mo na ang beauty ng lahat ng bagay. You appreciated music. You appreciated arts. You appreciated the colors. You appreciated the wisdom, the potentialities,
and lahat ng mga activities ng tao sa buong creation, yung function ng lahat ng bagay, that was not from the beginning. From the beginning was formless, void, empty, and darkness. Yun po yung start niyan eh. Kaya sinulat ito specifically in verse 2. And darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was moving on the surface of the water. Then, when God said in verse 3, let there be light, then doon na nag-start na makreate ang lahat ng bagay through the power of the Holy Spirit, through the word that was spoken by God. So nakita niyo yung activity ng Trinity God. Si God yung initiator, si God the Father, and the Son was sent, no, para magkaroon ng buhay ang patay na daigdig, at ang Holy Spirit ang nagsakatuparan ng lahat ng ito. At ito po ay trabaho ng Trinity God. Okay? So ngayon, ang unbelievers kasi, no, ang hirap kasi ng kalagayan din ng mga unbelievers. Yung mga taong they deny the existence of God. They deny that the universe, especially the earth, was created purposely by God. So ngayon, para maipaliwanag nila ang lahat ng bagay, yung existence ng lahat ng bagay, syempre mag-start sila from the scratch. Kasi tatanggalin na si God eh, sa explanation. So lahat, they are trying to explain all things in a natural observation. So isa sa mga very interesting, mga kapatid, kung kayo po ay familiar sa mga radar na ito po ay makikita ninyo sa California. Yan po ay ginastusan na ng 100 millions of dollars noong 1985. Ito po ay dahil sa suggestion ng mga scientists na hindi naniniwala sa Diyos, sa kanilang paniniwala na hindi lamang tayo ang nabubuhay sa universe, may mga ibang tao rin sa ibang planeta. Naalala ko nung bata ako, nung wala pa nakapunta sa buwan. Ang paniwala ng kasi may telescope na nung bata ko eh. Pero wala pang nakakapunta sa buwan noon. Kaya nga ang first na noon, yung Apollo 11, no? Yun yung unang-unang mission niya, yung buwan. Kung meron bang tao sa buwan. So ngayon, yung mga tao, laki ng lalo na yung mga haka-haka, nung bata ko, ang dami mga palabas na yung Martian eh. Paniwala nila sa may Mars, may tao. Kasi nga, nag-start sila sa zero eh. From the scratch. Ayaw nilang basahin ng Bible. Ayaw nilang paniwalaan ng testimony ng Bible na ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay, na ang buhay ay nasa earth lang. So ngayon, nag-start sila sa scratch. So kailangan nilang explain yung lahat ng bagay. So ang unang-una nilang suspecha, meron nga bang ibang nabubuhay na nilalang sa kalawakan? Siyempre, ang pinakamalapit sa atin ay buwan. So, ganun no, yung pagkapraning. So, na-rule out yun nung nagkaroon ng Apollo 11. Na-rule out yun na walang tao, walang buhay sa moon, walang tubig, no? Ganun na napatunayan nila yon. Hindi possible ang life form sa moon. So ngayon, pero hindi pa rin give up ng mga tao yung paniniwala na merong ibang creature. Kaya inilunsad itong SETI, itong mga radar na ito. Napakarami po niyan. Ang ibig po sabihin ng SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. So ito po ay inilunsad para ma-detect kung meron bang alien life sa kalawakan. Sa pamamagitan lamang ng pakikinggan nila yung mga sound sa kalawakan. Kung meron bang tumatakbong mga spaceship, may mga gantong communication ba? So gano'n, no? Para, grabe, isipin mo, no, yung yung pagka-paranoid nila, ginastosan nila ng milyon-milyong dolyares. Kung mag-start lang sana sila sa may Bible na ang earth ay napaka-special, ito lang yung ginawa ng Diyos para may mabuhay na nila lang. Kung doon lang sila nag-start sana, hindi sila gagastos ng ganyan kalaki.
Biro ang laki ng ginastos niyan. Yan palang mga equipment na yan, yung mga facility sa loob, yung mga papasweldohin, ilang taon na yan. Mula noong 1985. Yung popular na si Carl Sagan, siya ang nag-ano niyan nag-start ng ano na yan, ng idea na yan. Pero after 40 years since 1985, ano na ang kanilang napatunayan? Sa ginastos na pag milyon-milyon, ano na ang ano nila? So, wala silang nakita na any signs of wala silang na-identify, wala silang na-confirm na signals na nagpapatunay na mayroong extraterrestrial sa outer space. Na-confirm nila, wala palang confirmation na mayroong alien intelligence. Kaya nga, sinabi ng kailang Chief Executive Officer ng SETI Institute na yung kailang President and Chief Executive na si Bill Diamond. Ito yung kanyang pahayag. We don't have any evidence of any credible source that would indicate the presence of alien technologies in our skies, and we never have, sabi niya. So wala silang maipakita na ebidensya na merong ang presensya ng alien life sa kalawakan. And then ito pa yung pangalawang statement niya. The idea that the government is keeping something like this secret is just totally absurd. Kasi tinatry na itago ito ng gobyerno sa mga tao in secret, kasi nga pag may nalaman, syempre hindi nila papaalam sa mga tao na may ganun ng so tinatago nila to, pinopondohan ito ng gobyerno. At ang sabi niya finally, there's no motivation to do so. Useless lang yung investment nito. Ibig sabihin, napatunayan lang ng SETI, life is still alone dito lamang sa Earth lang ang buhay, wala sa outer space. Di ba? Ang daming mga pelikula, kitang-kita mo yung pagka-paranoid ng mga tao. Ang daming pelikula about aliens. Pero lahat ng iyon ay science fiction lang. Walang napatunayan kahit isa. Okay? So ngayon, naalala ninyo nung mga bata tayo noon, ito kasi 1985. Tapos nung bata ko, naalala ko, meron kaming field trip noon. Nagpunta kami sa mga observatory telescope. Kung siguro kayo, kung nakaranas din kayo ng gano'n na mga field trip noon. Punta kami doon sa may planetarium, doon sa malapit sa Luneta. Nandoon yung meron tayong observatory telescope doon na nakikita mo yung kalawakan mula sa Earth, no? Titingin ka sa telescope. Kaya lang mga kapatid, ang kaya lang masagap na napakasi, nasa Earth ka. Tapos yung mga lenses ng mga camera noon, hindi pa naman ganun katalaga ka-sophisticated. Until 1990. Noong 1990, na-imbento itong Hubble Space Telescope. Kaya ngayon, marami tayong ngayong available na mga images, no, from outer space. Kanina yung sa kanta natin na Creator, nakita niyo yung mga images doon sa kalawakan. Galing yun sa Hubble Space Telescope na tinatawag na HST. So, ito po ay a large space-based observatory doon po sa na-launch noong 1990. So ito po ay there are an estimated 100 billion to 2 trillion galaxies. Doon lang nila nakita. Grabe, ang dami palang galaxies. Kasi noon ang alam lang natin, Milky Way yung ating galaxy. Pero ngayon, nakita na ang dami pala, no? Billions and trillions of galaxy, mga cluster, grabe. So ngayon, ang problema ngayon yung mga scientists, ano yung edge of the universe? Kasi they're trying to determine kung meron bang edge, yung pinakagilid, yung universe. So ngayon, bigo sila na makita kasi ang lawak, kulang na naman yung telescope nila para mapatunayan nila yon. Kasi isa sa mga purpose kung bakit nagawa ito, ito po yung pinangalanan, no, sa inventor na si Edwin Hubble. Napakataas ng resolution ng kanyang cameras. Makita sa pamamagitan ng mga mathematical models, computations,
malaman nila yung mga distance ng mga galaxies, gano'n, ano. Isa pa sa mga purpose dito ay para ma-determine kung meron nga bang alien life. So ayaw pa rin nilang bitawan yon. Kaso, nakapunta na sila sa kalawakan, wala talaga eh. Kung hindi isang space, an expanding universe. O yun yung napatunayan, nag-expand. Palaki ng palaki yung kalawakan. Nagugulat sila, no? Lumalaki, lumalawak pa yung kalawakan. And then so ito yung greatest invention noong 1990, pero itong recently, noong 2021, ay merong isang bagong telescope na ito ay almost 3 times ang capacity nito kaysa sa Hubble telescope. Mas malaki ito, mas malinaw ang camera, mas marami siyang nakikita. And yet, lalo lang napapatunayan yung sinasabi ng Biblia. Wala silang mapatunayan na alien life form. Kung hindi yung sinabi lang ng Panginoon na ayaw nilang paniwalaan, yun lang din ang nadidiscover nila. So, nakita nila yung beauty, yung amazing yung wonders ng universe. Nakita nila yung mga massive black holes, yung mas marami pang galaxies, the expanding universe. Wow! So ngayon mga kapatid, ito po'y ginagastusan ng malaki ng pera, dolyares, milyones of dollars para lamang gusto lang mapatunayan, ano? Pero alam niyo, napakasimple ng Bible eh. Tingnan mo yung sabi ng Biblia. Sabi ng Psalms 19 verse 1 to 6. The heavens are telling of the glory of God, and their expanse is declaring the works of His hand. Kung paniniwalaan mo lang Bible, napakasimple lang mga kapatid. Di ba? Gusto mong mapatunayan na merong Diyos? O punta ka lang sa kalawakan, mag-stargazing ka lang. Tayo nga, nung bata ako, di ba, magpahanggang ngayon, we are still amazed of the vastness and the grandeur and the beauty of the space ng kalawakan. Kasi iyan sabi ng Panginoon, hindi yan nag-exist ng ganyan-ganyan lang nang walang gumawa. Hindi yan nanggaling lamang out of nothing. Hindi yung parang sumulpot lang yan na para makakabuti. Hindi. It was designed. It was created by a powerful God. Okay? Napakaganda ng mga planeta. Lalo na mayroon na tayong mga spacecraft, no, na mga manned na spacecraft na nasasakyan. Lalo nang nakita yung kalawakan nung nagkaroon na tayo ng mga satellite, nakita na ang ganda pala ng Earth. Kakaiba yung Earth sa lahat ng planets. Meron silang tinatawag na mga Earth-like, pero hindi ganun kaganda sa Earth na siyang pag-uusapan natin ngayon mga kapatid. Kasi minsan minsan sa parang pang-araw-araw nating buhay, araw-araw tayong gumigising na dito sa daigdig, hindi na natin na-appreciate yung beauty ng Earth. At kapag hindi natin na-appreciate yung beauty ng Earth, hindi mo na-appreciate yung beauty ng creation. Kaya nga, kinuman tayo eh. Sambahin ninyo ang Diyos, papurihan niyo siya sa kanyang kahanga-hanga mga gawa. At isa ito, yung wonders ng creation. Di ba? Ngayon, pag tumingala ka sa kalawakan, napaka-abundant ng evidence. Lahat ng yan. How come it exists? How come na ang mga planets hindi nagbabanggaan? Diba? Ang dami nating pag-uusapan sa gabing ito about the truth na na-discover lamang ng science. Actually, ang science hindi naman niya yung parabang siya yung parabang hindi naman sa kanya galing yung knowledge eh. Na-discover niya lang eh yung mga katotohanan ng creation ng Diyos. Na-discover niya lang na may gravity pala. Na-discover niya lamang na may mga ibang mga planets pala, may mga moons. Na-discover lang nila na may mga galaxies. Na-discover lang nila lahat yun. Lahat ng iyon.
yung pag-advance ng science ay bigay din ng Diyos yung karunungan na yan para makita ng lahat ng tao yung ginawa ng Diyos na discover ng mga scientists. At amazed na amazed sila sa beauty ng creation, and yet they still deny God. Yun po yung nakakaano doon. Mas pinapaniwalaan pa nila yung Big Bang na yung na nanggaling sa wala. Amen? Si God ang pinagmula. Kaya nga sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Huwag niyo po yung kakalimutan. Ituro niyo po yan sa inyong mga anak, mga kapatid. So, napaka-sufficient, na kung paniniwalaan mo lang ang Biblia, na ang Diyos pala ang nagdisenyo kung bakit meron lahat ng mga bagay na ito at wala na silang idadahilan. Okay. So ngayon, tignan ninyo mga kapatid, no, yung isa sa mga amazing beauty ay yung stability ng mga planets, ng mga stars, yung kanilang mga distances, yung kanilang mga yung mga position nila, yung mga location nila doon sa kalawakan. Talaga namang in-station ni God. Di ba? Ang galing, ano? Lahat ng ito, they speak of the boundless wisdom, the amazing design, and the great wonders of the Creator. Yan po. Kaya nga sabi po rito, no, sa may verse 2, day to day, pours forth speech, and night to night reveals knowledge. So, sabi rito, there's no speech. Wala ka naman makikita, hindi naman nagsasalita ang kalawakan eh. Pero napaka-sufficient yung mga parang mismo na yung kalawakan na nagsasabi that there is God. There is a creator. Di ba? Their voice is not heard. Their line has gone out throughout all the earth, and their utterances to the end of the world, even without words. Ang linaw ng mensahe, yung the universe itself, pag lumabas ka, tumingala ka, nag-stargazing ka, pag yung amazement mo sa creation, ay makikita mo na may gumawa niya, may nag-design yan. Tapos, yung sun, isa sa mga wonders ng creation ay yung sun. Alam nyo ba, napakaraming sun. Sa galaxy na lang natin, sa Milky Way galaxy natin. Napakaraming sun. Iba't ibang sizes. Alam nyo ba yung sun natin, ang ganda ng, isa yan sa mga amazing creation ng Diyos. Perfect yung kanyang sun. Perfect yung size ng sun. At perfect yung distance ng sun sa atin. Kasi alam nyo ba, ang daming mga giant na, actually yung sun natin is dwarf. Tamang-tama lang yung kanyang substance. Tamang-tama lang yung init niya. Yung size niya, yung init niya, yung distance niya, tamang-tama lang. Galing ng Panginoon para lang may mabuhay sa daigdig. Kasi yung ibang planet, super giant. Ang lalaki. Kung hindi naman malalaki, meron naman yung maliliit pero napakainit. Ang kulay na ng araw sa iba yung kulay blue. Super init na po yun. Yung iba white, yung araw. Yung sa atin yellow eh. Merong orange. Meron yung reddish. Iba't iba ang kulay ng sun. So, ang ganda ng sun na ibinigay ng Diyos sa atin para mabuhay ang mga nilalang sa daigdig. Grabe. Which is as a bridegroom. So, kinumpara ng Panginoon yung sun na para siyang lalaking ikakasal. Coming out of chamber every time na siya ay sisilang, magbubukang liwayway, no? Tinatawag natin. It rejoices as a strong man who runs his course. It's rising from one end of the heavens and its circuit to the other end of them, and there is nothing hidden from its heat. So ang galing actually itong statement na to, kung titignan mo yan in scientific terms, napakaraming katotohanan yan. Lalo na ngayon, lalo na ngayong marami na tayong na-discover.
na napatunayan natin hindi pala yung sun ang umiikot sa atin. Kasi ganun ang thinking ng unang panahon nung hindi pa ganong advance ang science. Ngayon napatunayan na natin na yung ating solar system, yung ating solar system ay umiikot sa araw. Ayan, marami tayong pag-uusapan mamaya dyan, ano? Very amazing yung ating topic ngayon. So ngayon, sabi nga ng Isaiah 40, verse 26, lift up your eyes on high and see who has created the stars. Pag sinabi pong stars, mga kapatid, iyan po, hindi po yung planet. Pag sinabing stars, ito po ay mga tulad ng araw natin. Okay? The one who leads forth their host by number. He calls them all by name. Si God, ano, pinangalanan niya lahat. Lahat ng creation niya, pinangalanan niya eh. Lahat ng hayop, pinangalanan niya eh. Wala siyang ginawa na hindi niya pinangalanan. At not one of them is missing. And the strength of His power, ginawa niya ito because of His greatness. He calls them all by name. And not one of them is missing. Amen? Biruin mo, no? There are, sa ating Milky Way galaxy lang, there are 400 to 800 billions of stars. Uulitin ko, ang star ay hindi po yan planet, iyan po ay araw. Yung tawag lang po kasi natin sa ating sun ay sun. Pero marami pa hong mga planets, marami pa pong stars na iba't ibang kulay, iba't ibang mga sizes. At napakagaling ng Panginoon. Kaya nga, pag naiintindihan natin, pupurihin mo ang Panginoon, ang galing pala ng Panginoon. Salamat sa Diyos na binigyan niya tayo ng gantong klaseng araw. Talagang regalo ng Diyos sa tao upang tayo ay mabuhay. Otherwise, kung ibang araw natin, patay na tayo. Ngayon pa lamang, hindi na tayo abot sa panahon ito. Okay? Kaya nga, it is a very amazing. Tignan niyo po ito, mga kapatid. Ito po yung sinasabi ko, no? Hindi ko pa po pinapakita yung sizes dyan, ha? Ito po yung color pa lamang. So nakita niyo yung K, yung itong blue, Rigel, ang pangalan niya, 25,000 K. Yan po yung kanyang init, no? Yung blue, yung itong white, blue-white ay Sirius ang pangalan niya, 10,000 K. Ito yung sun natin, 6,000 K lang. Tamang-tama yan yung binigay ng Diyos sa atin. Hindi binigay yung iba, hindi naman yung sobrang liit naman yung sun natin o sobrang lamig naman. Kasi ito medyo malalamig na ito, itong orange na to, itong Aldebaran at saka itong red, itong Antares. Mas malalamig na ito, pero mga kapatid, ano, yung pagka-classify, no, talagang kasi ang star kasi, ang kanyang composition kasi, it is a self-luminous ball of hot gas. Yan po ang star. Hot gas siya. Primarily hydrogen and helium. Nag-generate siya sa kanyang sariling light and heat through the process of nuclear fusion mula sa kanyang kalagitnaan sa kanyang core. Nagkakaroon ng mga pagsabog. Kaya kung makikita mo yung ngayon may YouTube na tayo yung mga explosion sa sun, kasi nag-generate siya ng kanyang heat at saka ng kanyang light. Iba ang component ng mga stars. So ngayon, tingnan mo yung mga sizes. Ito yung malaki, itong kalimutan ko yung pangalan nito Tingnan ninyo, no, yung mga sizes, yung colors, yung pinakamaliit sa may dulo, yung dito yung pinakamaliit na to. Sa dulong-dulo na ito. Yan, ito. I-ano ko. I-point ko. Yan po. Ay, sorry. Balik natin. Yun. Nasaan yung aking highlighter? Yan. Ito to. Ito pong ito yung sol. Ito yung sun natin. Ang pangalan ng ating ay sun or sol. Ang katabi niya yung Sirius sa sizes. Napakaliit ng sun natin. Ano kaya kung ito ang binigay ng Diyos na sun sa atin? Wala na tayo. Sunog na tayo. Yung sun pa lang natin napakalaki na yan compared sa planets natin. Pero may mas malalaki pang mga star sa kanya. Kaya nga ang galing ng Panginoon, hindi po ba, mga kapatid? Diyan pa lamang pupurihin mo ng Panginoon
na ang galing ng pagkakadesign ng Diyos sa atin. Binigyan niya tayo ng tamang size ng sun at tamang distance ng sun. At hindi lamang yung distance, hindi lamang yung size, yung kanyang init, tamang-tama, hindi yung kulay white o kulay blue. Naku, sunog na tayong lahat. Ang galing ng Panginoon. Hindi po ba mga kapatid, kapag pinag-aaralan natin itong mga ganitong mga bagay, nare-recall natin kung gaano kadakila ang Diyos na binigyan niya ng buhay ang daigdig. Napaka-perfect ng kanyang design. Ngayon, kaya nga, sabi nga rito no, sa may Romans chapter 1, because that which is known about God is evident to them. Napakalinaw na eh. Kaya nga sabi kayo na sa may Psalms 9, tumingin ka lang sa kalawakan. Sufficient na yan. Tignan mo yung araw, tignan mo yung buwan, tignan mo yung design nila. Lalo na ngayon, scientific na tayo, makikita mo talaga na mayroong Diyos na nag-design sa kanila. Pag-uusapan pa po natin yan, yung ilang katotohanan iyan. For God made it evident to them. For since the creation of the world, His invisible attributes, yung di nakikitang katangian ng Diyos, His eternal power and divine nature have been clearly seen. Kitang-kita, evident na evident. Hindi mo na kailangan ng words na may magsasalta pa sa langit. Hindi na mo na kailangan yon. Tumingin ka lang sa paligid mo, sa mga puno, sa mga bundok, sa klima natin, sa, sa hangin natin. Lahat ng iyan ay nagpapatunay that there is God who created all things. Tignan mo na nga lang ang tao. Tignan mo na nga lang yung mga reproductive system natin. Tignan mo na lamang yung nervous system natin. Tignan mo na lang yung digestive system natin. Napaka-intricate. Grabe yung beauty. Pumunta ka sa kalawakan hanggang sa kailaliman ng dagat. Kitang-kita mo yung wonders ng creation ng Diyos. Kaya nga ang panawagan sa atin, purihin niyo ang Panginoon. Minsan, tayo, overwhelmed tayo ng mga struggles natin. Minsan, pag wala tayong pera, nagmamaktol tayo. Hindi ka nakakalimutan mo na, pasalamatan ng Diyos sa bakit ka nag-exist? Bakit ka naririto ngayon? Isang biyaya na ikaw ay kabilang ka sa nilikha ng Panginoon. Nag-exist ka rito, nakita mo ang beauty ng creation. Ikaw ay pinanganak ka sa planet Earth na napaka-privilege. Amen. Minsan tayo nakakalimutan nating sambahin ang Diyos sa kanyang katotohanan, sa kanyang kadakilaan, sa kanyang mga kahanga-hangang mga ginawa. Ngayon, tingnan niyo po mga kapatid, no? This is Earth. Nung nagkaroon na tayo ng mga space shuttle, at ang mga tao ay first time na nakita nila ang daigdig from a distance. Oh, ang ganda ng Earth. Grabe, ang ganda. Beautiful. Walang planet na katulad niya. At alam niyo ba kung bakit privileged planet ang Earth sa entire universe? Hindi lamang sa Milky Way galaxy natin. Sa entire universe. There's nothing like it. Napaka-special ng Earth because Earth is the only habitable planet in the entire universe. Siya lang ang pwede na mag-exist ang life. Kaya nga mga kapatid, it is a total absurdity yung paniniwalaan mo na merong alien life. It is an absurdity. Wala pong proof nun. Mismo yung mga scientists natin, wala silang ma-prove na merong life form. Ngayong ang advanced na yung ating science, wala silang mapatunayan. At mamaya marami pa kayo makikita no, na ang gagandang mga patotoo na papupurihan mo talaga ang Panginoon. Ang galing niya talaga. Kasi napakaganda talaga, napaka-privileged. And we are so privileged mga kapatid na ipinanganak tayo dito sa earth. Napakapalad natin, di ba? So napakabuti ng Panginoon. Ano bang special about the earth? Okay? So, alam nyo ba ang ganda-ganda ng position ng pinaglagyan ng Panginoon ng earth? Ngayon, tingnan niyo po, no? Ito po yung mga planets sa ating solar system. Tingnan niyo yung appearance. Tingnan niyo ang earth.
And what do you observe? Tingnan yung itsura ng Mercury. Tingnan yung itsura ng Venus. Tingnan yung itsura ng Mars. Tingnan yung Neptune, yung Uranus, Saturn, Jupiter. Yung kakaibang Earth to. Grabe, ang ganda. Appearance pa lang from the outside, ano? May mga ulap-ulap, kitang-kita mo yung tubig, kitang-kita mo na merong air. Dito, wala, patay itong mga planets na ito eh. Di ba? Diyan pa lang, kaya nga yung mga astronaut mismo, nung first time nilang makalabas ng daigdig at nakita nila from a distance ng Earth, wow, it was beautiful, sabi ng isang astronaut. Napakaganda ng Earth. Ang ganda-ganda. Di ba? Ngayon, tingnan mo ang patotoo ng Bible. Sabi sa Job 26 verse 7, He stretches out the north over empty space and hangs the earth on nothing. Isipin mo nga naman yun, no? Paano nakalutang ang mga planets sa wala namang siyang pinagpapatungan. Amen? Yung mga theory models nila Einstein, kasi parang merong pinagpapatungan yung Earth na hindi nila maintindihan. At yung mga planets, hindi nila alam na ang sabi sa Colossians, ang lahat ng bagay ay nananatili silang ganyan because God sustains them. Hindi lang tayo mga taong sinusustain ng Diyos, hindi lamang yung mga hayop, pati yung mga insekto na pagkalilit-liit na halos hindi na makita ng mata mo, hanggang sa mga dambuhalang mga nilalang, hanggang sa kalawakan, hanggang sa mga dambuhalang mga planeta. Lahat ng iyan ay sinusustain ng Panginoon. Nag-exist sila dahil sa salita ng Panginoon. All kay Christ. Kasi ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ni Christ at ang lahat ng bagay ay mananatili because of Jesus Christ. Kasi siya yung siya yung pinaka nexus ng lahat ng creation. Alam niyo ba mga kapatid, yung atom, pag wala si Jesus, siguro alam naman ninyo yung atom, ano? Yung pinaka-basic unit ng ng ating mga cells. Yung pinaka-building block niyan, yung nagpo-form ng molecules na ano. Hindi yun mabubuo kung wala si Jesus. Mamaya pupuntahan po natin yan. Napaka-privilege natin mga kapatid, ano? Kayo ba ay nasubukan na ninyong sumakay sa eroplano? Ha? Ako kasi nakaranas na po ako sumakay ng eroplano. Nung ako po ay nag-aaral sa Cagayan de Oro, umuwi kami, pumunta kami muna ng Cebu, nagbarko kami, and from Cebu, sumakay kami ng eroplano sa Manila. And then, ganon. Yun po yung aking unang-unang experience nung high school ako noon. Okay, so ngayon, alam nyo ba, ang Earth ay parang spaceship? Amen? Na-realize mo na ba yun? Na ikaw ay nakasakay ka sa isang giant spaceship at tayo ay nagta-travel sa space nang hindi mo namamalayan? Na nakasakay ka sa isang napakagandang spaceship. Ang Earth actually parang space. Nagta-travel tayo sa universe. Hindi mo alam yun eh. Amen? Kaya nga, alam nyo ba ang takbo ng ating daigdig? No, sabi nga rito, planet Earth can be compared to a giant spacecraft carrying on board more than 6 billion people and billions more of animal and plants and other materials. Nagta-travel tayo sa buong universe, sa ating, especially sa ating solar system. Nagta-travel tayo at the speed of 65,000 miles per hour. Wow! Alam niyo ba yon kung gaano kabilis yon? 65,000 miles per hour. Nagta-travel tayo araw-araw nang hindi mo namamalayan. Akala mo lamang parang stationary lang tayo. Parang nandito lang tayo. Katulad ngayon, habang nagsasalita ako, nagta-travel tayo sa kalawakan. That's amazing. Amen?
Para ang Earth ay para siyang space vehicle habang siya ay nag-spin more than 1,000 miles per hour at kada taon, no, every year, nako-complete natin yung entire circuit natin around the sun. Oh, kada taon, umiikot tayo, nagta-travel tayo. Libre. Amen po ba? Nagta-travel tayo sa universe dahil sa earth na binigay ng Panginoon sa atin na minsan nakala natin parang napaka-ordinary na lang niya. Kaya nga mga kapatid, grabe, ang ilang billion miles na siguro, no, yung travel ng earth around the sun. So, the most amazing aspect kasi ng ating voyage ay yung hindi mo siya nararamdaman na nagta-travel ka. Yun po yung isang amazing thing. Hindi mo nararamdaman yung di ba pag sumasakay ka ng sasakyan pag maturin, nararamdaman mo yung anong hangin. Ito hindi. Tumatakbo ka ng 65,000 miles per hour nang hindi mo lang napapansin na ang bilis pala natin, di ba? Kaya nga sa isang buhay mo para ka nakapag-travel ng kung ilan yung taon mo, na binigay ng Panginoon sa iyo, nakapag-travel ka ng ganun many times around the universe sa ating solar system, sa ating sun. Okay. So, purihin ng Panginoon, hindi po ba? Pangalawa, alam nyo ba, di ba sa mga spacecraft, meron siyang mga porthole sa mga bintana para meron kang viewing, para makita mo yung labas. Na protected ka sa kasi sa labas kasi ng outer space kasi airless na eh. So protected ka. So merong view deck kumbaga. Alam niyo ba ang Earth ay parang yung ating atmosphere, yung ating atmosphere pag tumingala ka, ang linaw. Wala siyang, yung ibang mga planets, walang ganyang kalinaw na atmosphere. Nakikita mo minsan, nakikita mo yung beauty minsan nga nakikita natin yung ating yung ibang mga lalo sa gabi, makikita mo minsan very vivid yung galaxy natin yung Milky Way. So, binigyan tayo ng Panginoon ng isang napakagandang portholes o view deck na makita mo ang kalawakan na kung walang clouds, kung clear ang sky, kitang-kita mo ang kalawakan. Okay. So ayan isa sa mga privilege na nakikita natin Okay. So parang merong transparent na canopy pero protected ka. Protected ka sa mga airless na ng katulad nito. Ito po yung sinasabi ko na para kang view deck, nakikita mo yung mga stars. Actually, galaxy yan eh. Yan yung Milky Way galaxy. So nakikita mo yung mga ibang mga spirals ng ating galaxy. Nakikita natin minsan sa kalaliman ng gabi, no? Lalo na kung walang buwan, kitang-kita mo yung beauty ng galaxy natin. Okay, pero napoprotektahan pa rin tayo. Ngayon, tignan mo po yung atmosphere natin, no? Yung atmosphere natin, marami po yung level eh. Meron po yung ito, yung unang-una, yung pinakamalapit natin, yung pag tumingala ka, nakikita mo yung mga ulap, yan po yung tinatawag na troposphere. Diyan po lumilipad yung mga eroplano, yung mga air balloons. And then after that is the ozone layer na. So yung pagitan ng second layer, yung stratosphere, kung saan lumilipad na yung mga aircraft, no? Yung mga space shuttle, diyan na po yung sa stratosphere. Yung pagitan po ng stratosphere at saka itong troposphere ay yung tinatawag natin ozone layer, yung sabi natin na butas. Yan po ay isa sa mga nagpo-protect sa atin sa araw. So, tapos niyan, ito na po yung mesosphere. Dito na po, pag nakikita nyo minsan sa mga movie na pag pumasok na yung mga meteorites, nalulusaw sila rito. Ito po yung mesosphere na ito. And next, doon pa po yung tinatawag na thermosphere, kung saan yung mga satellites na, diyan mo na makikita. And then finally, the exosphere. And then ito na po yung vastness ng kalawakan. Now, wala nang hangin. Dito, manipis na yung mga hangin dito eh. So dito sa atin, sa may troposphere na to, nandito yung hangin. So clear po yung sky natin eh. Kung walang ulap, nakikita po natin yung kalawakan natin. And yet may shield tayo, yung po yung beauty doon no? Ito pong atmosphere na to, ito yung nagpo-protect sa atin upang tayo makahinga,
upang yung init ng araw ay wag tayong masunog, eksakto lang yung heat. Ang galing, mamaya may papakita pa ako sa inyong picture na napakapalad natin, ang galing ng pagkakadesign ng Diyos sa lahat ng bagay. So, yung ating yung mga gases sa ating kalawakan, meron tayong nitrogen 78%, 21% oxygen at meron ding 0.9% na argon and 0.03 na carbon dioxide. So lahat po ng iyan ay hindi lang puro oxygen, hindi lang puro nitrogen. Yung mixture na ito, yung timplada pa lang mga kapatid, 78% nitrogen, 21% oxygen, 0.3% ng carbon dioxide. Lahat ng iyon ay perfect para ay makahinga tayo. Biro mo parang parang may nagko-control ng ating atmosphere na hindi mo nakikita, para bang merong mga control knob. O dapat ganito lang yung para mabuhay tayo. What if kung bumaba yung nitrogen sa air natin? What if kung bumaba yung oxygen sa atin? What if kung tumaas ang carbon dioxide? Mga kapatid, ang galing ng Panginoon. Siya yung may hawak ng fine-tuning kung bakit templado yung ating hangin. Hindi ba amazing yan, kapatid? Minsan puro tayo problema. Para bang ang problema na lang natin ay pera. Pag wala tayong pera, pag may sakit tayo, nagmamaktol na tayo. Hindi mo na nakikita yung beauty ng creation ng Panginoon. Napakapalad natin, mga kapatid, na nandito tayo sa earth, na poprotektahan tayo sa sobrang ultraviolet radiation ng araw dahil sa biyaya ng Panginoon na atmosphere sa atin. Hindi ba dapat natin itong pasalamatan ng Diyos? Amen po ba? Ngayon, ang ating atmosphere, mga kapatid, no? Because of our atmosphere, yung naa-absorb lamang na init, bagamat tamang-tama na yung size ng sun, tamang-tama yung kanyang component ng sun, at tamang-tama lang yung kanyang distance sa atin, and yet protected pa rin tayo ng atmosphere. Sinasala pa rin ng ating atmosphere, ng ating ozone layer, yung radiation from the sun. Ang galing, hindi po ba? Talagang ang Diyos nag-design yan eh. Kita mo yung tamang size ng sun, yung tamang chemical composition ng sun, yung distance niya, at plus yung atmosphere, para yung papasok lang sa atin na radiation enough para mabuhay ang mga halaman, para mabuhay ang lahat ng nilalang sa daigdig. Kasi kung walang sun, mamamatay tayo. Pag sobrang init ng sun, patay rin tayo. Napag-isip-isipin ba yung mga kapatid? Yan yung mga bagay na dapat din pasalamatan ng Diyos. Kaya nga salamat sa discovery ng science, ang science is not against the Bible. Actually, it proves lamang kung ano ang sinasabi ng Biblia. Amen po ba? Ito pa, no? Itong sunod na screen na papakita ko sa inyo ay isa sa mga amazing na pagkakalikha ng Panginoon sa atin. Tignan niyo ha, yung the way God created all things para lamang ang earth ay mabuhay. Maraming factor para magkaroon ng life dito sa earth. Tignan po ninyo itong next screen natin. Okay. Yan po yung ating Milky Way galaxy. Yan. Nakita niyo po ito? Yan. Nandyan daw yung araw natin. Ibig sabihin, kung nasaan yung araw natin, nandoon yung ating solar system. Nandyan po tayo. Okay. Ito po yung gitna, ito po yung black hole po ito. Massive black hole po yan. So, dito tayo nilagay ng Panginoon, hindi dito sa ibang lugar. Napansin mo rito, no? Ang daming parang clouds. Actually, iyan ay mga poisonous gas. Kung dyan tayo nilagay ng Panginoon, mamamatay tayo. Dito tayo nilagay ng Panginoon. At gusto kong ipakita sa inyo yung mas malapit. Okay. Ito, mas detailed. O, ito na po tayo. Yan na po tayo. Ito po tayo. Yan. Yan po yung ating solar system. Napansin nyo, ito yung spiral, ito yung gitna, no? Napansin nyo rito, medyo clear. Walang gaanong gases. Tingnan yung location ng Earth, ang ganling, di ba? Hindi po ba? Kaya nga, kasi kung sa iba tayo napunta, sa ibang location, ay mamamatay tayo kasi ang daming poisonous gases sa kalawakan.
Hindi lang po yan yung mga katotohanan, mga kapatid. Hindi po amazing, hindi po ba? Kaya the more you study the science, the more na ina-affirm ng science ang Biblia. Ang galing. Ito, mas malapitan pa po ito. Ayan. Ito na po tayo. Ayan, no? Ito po yung location natin. Ito yung gitna kanina. Tignan nyo, napaka-clear ng area na ito. Oh. Napaka-clear na yan. At lalapit pa po tayo. Dito na po, punta na po tayo sa solar system natin. Ayan na. O, ito na po. Ito yung araw natin. Hindi tayo nilagay ng Diyos dito kasi napakainit po nung itong radius nito. Itong circumference na to, napakainit po dyan. Pag lumagpas naman tayo sa green area na to, yung tinatawag na habitable zone, mamamatay rin tayo kasi napakalamig na po rito. Ikita mo naman yung galing ng Diyos. Nilagay tayo dito sa area na to, yung green, ito yung habitable zone. At tayo lang, ang Earth lang ang nakaposisyon dyan. Walang ibang ganyang planet sa entire universe. O hindi ba mga kapatid na dapat yung pasalamatan ng Diyos? Dapat bang papurihan ng Diyos sa kanyang kahanga-hanga mga gawa? Yes! Ang Earth, kaya nga mga kapatid, kung kayo, baka meron pa rito sa ating papaniwala ng mga alien life, ay mag-isip-isip na po kayo. Earth is the only habitable planet in the entire universe. Yang ipong location natin, pinakita ko kayo na yung tinatawag na habitable zone, yan po yung tinatawag na Goldilocks zone. Yan po yung range na kung saan merong liquid water. Diyan lang available yung liquid water. Kasi pag malapit ka na wala ng water dyan, ang init-init na dyan eh. Pagdating naman dito, wala nang tubig dito kasi malamig, sobrang lamig na rito. Dito lang possible na may tubig. Hindi po ba amazing yung kapatid? Amen. Talagang amazing talaga. Ang galing. Ang galing ng pagkakaposisyon ng Diyos sa atin. Amen. Hallelujah. Hindi po ba? Pupurihin mo lalo ang Panginoon sa kanyang kahangahangang ginawa. Yung distance natin sa mga bawat planets, nakapagtataka na hindi nagbabanggaan yung ating mga planets na yan for thousands of years. Why? Kasi si God nilagyan niya ng gravitational pull yung bawat isa para wag sila magbabanggaan. Alam niyo ba kung walang gravitational pull, magbabanggaan lahat ng iyan. Pero ang Panginoon napakagaling. No? Pinosisyon niya ang bawat planets. Ito po yung ating solar system. From Mercury, Venus, mainit dyan. Mars, malamig na dyan. Jupiter, ang galing, alam nyo ba? Ang galing, napakagaling talaga ng Diyos. Dito tayo nilagay sa pangatlo. Alam nyo kung bakit? Kasi ito po asteroid belt po ito. Ang dami pong asteroid dito. Tapos maraming mga pumapasok na mga comets, mga meteorites dito. Alam nyo ba kung ang galing, alam niyo kung bakit dito nilagay ng Diyos ang Jupiter at saka yung Saturn? Ang trabaho ng dalawang iyan, dahil sa kanilang climate, alam niyo ba ang Jupiter ay ano po yan, makikita mo yung pagmalapitan yan, ang dami mga super typhoon, napaka-violent na weather ang meron sa Jupiter. Wala talagang mabubuhay. Napaka-violent ng wind, napaka-violent ng mga puro tornado makikita mo dyan, puro mga hurricane. Grabe dyan, chaos. Pero alam nyo ba, dinisign siya ng Diyos na ganyan para siya yung taga-absorb ng mga asteroid, siya yung taga-absorb ng mga meteorites na sana tatama sa atin. So sa halip na tatama sa atin, i-absorb niya. Kung hindi man niya i-absorb, ay i-repel niya, ibabato niya sa iba. Ang galing ng function ng Jupiter tsaka ng Saturn. Talagang specifically, dinisign sila ni God, nilocate sila ni God dyan for a purpose to preserve and to protect the earth. It is wonderful. Amen. Ngayon lang po ba na-realize yun mga kapatid? Ngayon, kung wala ang Jupiter, kung wala ang Saturn, ito ang natural na makikita natin araw-araw. Yan. Kung wala ang Jupiter, kung wala yung Saturn. Amen. Kaya nga ang tawag nga po sa Jupiter, a cosmic vacuum cleaner. Siya yung taga-absorb at ibinabato niya. Kung yung iba naman ay ire-repel niya, ibabato niya sa malayo. Ang galing. Talagang ang galing ng Diyos talaga kung papaano. Kaya nga minsan mga kapatid,
Minsan natin nare-realize yun na araw-araw tayong iniingatan ng Diyos. Hindi mo pa man yung pinagpipray, iniingatan ka na ng Diyos. Wala tayong kamalay-malay. Kaya huwag kayong magpapaniwala sa ilang mga announcement na merong kometa na babangga sa Earth, mamamatay na tayong lahat, katapusan na ng daigdig. Wala pong ganyan kasi si God mismo ang nagbabantay sa atin. By His word, nananatili ang lahat ng bagay. Mape-preserve. Kaya ikaw kapatid, kaya ka tinawag ng Panginoon, ipinahayag sa iyo ng Diyos ang kanyang sarili that He is God who controls everything. Walang isang kometa, walang isang meteor, walang single asteroid na babagsak ng outside sa power ng Diyos. And we have to realize it that way. Okay? Katulad na lang po, noong 1994, meron po yung isa tinatawag na comet na Shoemaker-Levy 9. So ito po ay na-shatter ito ng Jupiter's gravity. Inabsorb ito sa lakas ng gravitational pull ng Jupiter, inabsorb sila. Okay? So isa po yun sa mga ano. Ngayon, ang dami pa kasi, ang daming magagandang bagay na dapat nating pasalamatan ng Diyos. Isa na po rito kung bakit, ano yung mga factors, bakit ang Earth ay doon lang nabubuhay, napaka-habitable, the only habitable planet on the entire universe. Kasi ang Earth lang ang nagsusupport ng life. Ano-ano yung mga kailangan para magkaroon ng possibility ng life dito? Unang-una, it has a right distance from the sun. Okay, napag-usapan natin yan. The sun must have a precise size and composition. Pangalawa, napag-usapan na rin natin yan. It is protected from harmful solar radiation by its magnetic field. So, yung atmosphere natin, nagpo-protect yan. Plus, yung trabaho pa ng Jupiter and Saturn. It is kept warm by insulating atmosphere. So, nakita nyo na kung wala yung atmosphere natin, napakalamig dito. Ang galing ng Diyos. Hindi lamang ang trabaho ng atmosphere ay hindi lamang para kontrolin niya yung init ng sun, kung hindi para na rin yung mga papasok ng mga meteorite matunaw at saka yung ma-prevent tayo sa sobrang lamig. Kasi napakalamig na, wild na airless na kung wala yung atmosphere. Ang galing ng Panginoon, talagang nilagyan niya ng canopy, protective canopy ang Earth, yung tinatawag nating atmosphere. Amen. Ngayon, nagro-rotate tayo yung ating Earth ay nagro-rotate, hindi lamang nagro-rotate, nagre-revolve pa. Ibig sabihin, habang umiikot tayo sa axis sa sun, umiikot pa mismo yung Earth itself. Hindi na tawag nating nagre-revolve pa siya because sa kanyang rotation sa sun. Dalawa yung function niya. Alam niyo kung bakit, kung gaano ka-importante yon? Kasi kung hindi nagre-revolve ang Earth, naka-steady lang siya na umiikot sa sun, masusunog yung part na yun naka-expose sa sun. Hindi po ba amazing yan? Yung tinatawag nating day and night, umiikot yung ating, nagre-revolve yung ating sun, yung ating Earth sa sun. Amazing. Talagang dinisign ni God ang lahat na yan. Yung pag-ikot, revolution, ang science kasi hindi niya napapaliwanag sa ganitong paraan. Ngayon, isa pa para mabuhay ang life sa Earth, kailangan meron tayong molten core. Kaya nga ito yung lupa natin Meron tayong makapal na lupa. Yung gitna kasi ng Earth ay mainit. Mainit siya. Pero doon sa ibabaw, nape-preserve tayo. Ang galing yung init sa core ng Earth at saka yung lamig sa labas, kaya tayo nagkakaroon yung tinatawag na atmosphere. Ang galing. Ang galing ng pagkakalikha ng Diyos. Only sa Earth lang na may ganun ang kalalagayan. Meron tayong heat sa gitna ng Earth. Meron tayong malamig na outer space. Ang outcome is atmosphere. Wow, ang galing. Hindi po ba?
Kaya rin tayo merong tinatawag na gravitational pull. Okay. So, tamang-tama yung mga chemical ingredients ng light. No? Kasama rito yung water, yung cycle ng water, umaakyat sa langit, inuulan, tapos bumabalik sa lupa, tapos i-absorb ng lupa, ng dagat, absorb uli ng lupa. Ang galing, ano, yung cycle. Ito ay kailangan, tinatawag na biosphere, kailangan natin ito para masustain ang life, no? At saka isa pa sa amazing thing ay yung buwan natin. Yung buwan natin, tamang-tama yung size niya at tamang-tama yung distance niya sa ating Earth. Alam nyo ba, yan kasi ang ano yan ang trabaho kasi ng moon ay ini-stabilize niya yung rotation natin. Malaking tulong ang ano. Alam nyo ba, pag ang moon ay sobrang lapit, mamamatay tayong lahat. Kasi yung tubig, tataas ng tataas sa mga tubig, malulunod na lahat ng ano, mamamatay tayo. Lahat ng ito, to make the earth habitable, yan po yung resulta nung sinabi ni God doon sa Genesis chapter 1, let there be light. Doon nag-umpisa lahat yan. Nabuhay ang lahat ng bagay dahil sa salita ng Panginoon na let there be light. Doon sa light na sinasabi ng Panginoon ay kabilang doon yung buhay. Nagkaroon ng order, nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng lahat ng bagay para may pag-uumpisahan ng earth. Nabuhay lahat ng mga atoms because of God. Okay? So, ang dami ano? Ang daming dapat pag-usapan na ang gagandang katotohanan tungkol sa pagkakalika ng Panginoon. At hindi lamang yun mga kapatid. Ito po isa sa mga amazing things sa universe natin. Naka-fine-tune ang lahat ng bagay. Sabi ko nga sa inyo kanina, no? Parang dito sa Earth, nakatimpla yung hangin natin, yung nitrogen natin, yung oxygen natin, nakatimpla eh. Yung distance natin sa sun, yung distance natin sa moon, yung axis natin, yung ating yung rotation, lahat na yun naka-fine tune, hindi nagbabago. Yung mga distance natin sa mga ibang mga planets natin sa solar system. Sino nagko-control ng fine tuning na yon? Isa yan sa mga amazing. Alam nyo ba dito, no, isa sa mga katotohanan kung bakit ang universe ay intact siya, hindi siya nagbabanggaan, unang-una because of gravity. Yan, isang mga katotohanan yan. Pangalawa, yung electromagnetism. Okay? Alam nyo ba kung bakit nabubuo yung mga atoms? Because of that. Okay? Meron din tinatawag na strong nuclear force. Meron din tinatawag na weak nuclear force. Lahat ng ito ay nakakatulong ito para sa preservation ng lahat sa existence na ginawa ng Panginoon. Kaya nga ang Earth, mga kapatid, napakapalad natin. It is a privileged planet. It is a rare Earth. Wala na siyang katulad. Kasi siya lang yung may tinatawag na complex life. Ang daming creatures na nabubuhay sa Earth dahil dinisign ng Diyos. Amen. So ngayon, tignan niyo ang patotoo ng Jeremiah chapter 10. It is He who made the earth by His power, who established the world by wisdom. Ginamitan ng Diyos ng karunungan, kapatid. Grabe ang wisdom ng Diyos. Amazing. Tumingin ka na nga lang sa iyo ikaw tayo bilang tao. Yung tao na kakaiba. Obra maestra ng Diyos ang tao. Ang galing. Tayo lang yung creature na meron tayong capacity na mag-isip, may philosophy tayo, may reasoning tayo, may ability tayo sa arts and appreciation sa arts, meron tayong capacity to manage people, to govern. Napakaraming grabing potentiality sa binigay ng Diyos sa tao. Kasi ginawa ito ng Diyos, in-establish niya lahat ito, pinag-isipan lahat ito ng Diyos. Obra maestra. And then sasabihin lang ng mga unbeliever, walang Diyos. Kung walang Diyos, wala rin lahat. Tatandaan niyo po yan. Na pati yung mga hindi naniniwala sa Diyos, nag-exist na lang sila dahil sa habag na lang ng Panginoon sa kanila. Kaya nga ang impyerno, ganun eh.
tatanggalin na ng Diyos ang lahat ng privilege na meron ka sa mundo na ito. We are privileged, kapatid. Magpasalamat tayo sa Diyos. And wag lang yung para bang pag wala kang pera, pag may sakit ka, nagmamaktor ka na para bang yun na yung life. No. Ang Diyos ay naging mabuti. We have tasted that the Lord is good. Kasi and by His understanding, He stretched out the heavens. Wow! Kaya nga, makikita mo pag tumingala ka, pag nag-stargazing ka, makikita mo doon yung wisdom ng Diyos. Yung kanyang power, yung kanyang greatness, yung kanyang majesty. Awesome God. Yan ang makikita ninyo pag tumingin sa kalawakan. Manalamin ka na nga lang sa sarili mo. Tignan mo na lamang yung lahat ng mga creatures na sa mundong ito. It is amazing. Amen? Dapat lang papurihan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga ang ganda ng Psalms 33. Ipinapakita dito yung mga specific areas kung saan mo dapat pasalamatan ng Panginoon. Tulad na lang nito, mga kapatid. Ito pong verse sa Isaiah chapter 40. Alam nyo ba, nung panahon nung panahon nila Columbus, sino ba yung scientist noon na ano? Si Galileo. Alam nyo ba, nung panahon ni Galileo, ay kinasuhan siya, si Galileo kasi explorer yan Voyager yan. Kinasuhan siya ng church, ng Roman Catholic Church ng heresy. Bakit? Kasi dahil nga Voyager siya, nakita niya, na-discover niya na the earth is round. Kasi ang paniniwala nung time na yon, ang earth ay flat. Kaya bawal kang lumayag doon sa magpakalayo-layo, baka marating mo yung dulo, mahulog ka. Kasi flat nga ang earth. Ganoon ang paniniwala noon. Ngayon, kita mo pag yung di ka nagbasa ng Bible, ganoon ang paniniwalaan mo. Ngayong advance ng science, may mga space shuttle na tayo, kita mo lahat ng mga planets, circle, walang flat. Pero nung unang panahon, paniwala sila na flat ang earth. Pero sabi ng Isaiah 40, it is He who sits above the circle of the earth. Hindi po ba? Circle Kaya nga, it is absurdity na tanggalin mo ang Biblia. And its inhabitants are like grasshoppers, who stretches out the heavens like a curtain and spreads them out like a tent to dwell in. Biro mo, si God ang nag-stretch ang lahat ng ito para lamang meron tayong titirahan. Napaka-privileged natin, mga kapatid, because we have a privileged planet we called Earth. Isaiah 44, thus is the Lord your Redeemer, the one who formed you from the womb. I, the Lord, I'm the maker of all things. Wow, what a wonderful claim. Stretching out the heavens by myself and spreading out the earth all alone. Wow, amazing. Yung akin pong naikwento sa inyo ay ilan lamang ito, maliit na fragment lamang ito compared sa truth ng beauty ng creation, especially ng earth, the only habitable planet in the entire universe. Pinapatunayan ni God na siya yung gumawa niya. He is the maker. And we have to fear Him. Kaya nga, ang sabi ng Hebrews 11 verse 3, by faith, we understand that the universe was created by the Word of God. Ang unbeliever, because they have no faith in God, they deny God as the Creator. But we, the redeemed, God has given us faith to understand and to believe that the universe was created by God, by His Word, and by the breath of His mouth. So that what is seen was not made out of things that are visible. That is our God. That is the God of the Bible. That is the God whom we serve. That is the God whom we praise and worship. The Creator God.
And we have to praise Him. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita sa gabing ito. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Sambahin ka, O Diyos, sa iyong kadakilaan. Muli sa gabing ito, O Lord God, ay muli mong pinaalala sa amin kung sino ka, aming Diyos. Isa kang manlilikha. Isa kang kamangha-manghang Diyos na ikaw ang lumalang ng vastness ng universe, O God. Ng beautiful planet na aming tinitirahan ngayon na parang isang spaceship, O Lord God. Ikaw ang lumikha ng lahat ng ito and you created them by your wisdom and by your understanding. And we are so grateful, Father God, na kami, isa kami sa mga nilikha mo upang pinatira mo kami rito sa mundong ito upang makita namin, O Lord, ang beauty at ang wisdom mo na lumikha ng lahat ng bagay. We worship you, Father God, and we praise your holy name. Lord, isasaysay po namin sa aming mga henerasyon and the generations to come all your wonders and all the truth that you have testified in the scriptures. We bless your name and we praise you forever and ever, Father God. We exalt you. In Jesus' name we pray. Amen.